Ngayong mga kabataan pa kayo. So kung makita ninyo at matutunan ninyo kung paano ang magtiwala sa Panginoon. Madami pa kayong maranasan. No? Kasi sabi ng salita ng Diyos sa binasa natin kanina, ang pagsubok ay nadadanasan ng halos lahat ng tao. Diba? At ako naniniwala, yung naranasan ko noon, nakakapusan financially, marami na rin nakadanas noon. At marami na ako nadinig na testimony na talagang kumakain sila ng kamote. No? Nagluluto ng kamote, nag-uukay ng balinggoy para lang makakain. Pero salamat sa Panginoon. Dahil sa kabila ng ganung uri ng kalagayan, ay nadadanasan ng mga tao yung kabutihan ng Panginoon. Meron tayong tatlong mahalagang bagay na makikita sa talatang itong ating binasa sa unang Korinto 10 verse 13. Ano yung number 1? Ito yung realidad ng buhay. No? Sa realidad ng buhay, totoo may pagsubok. Totoo may problema. No? Maaaring isipin ng mga mayayaman, yung hindi kinakapos sa pagkain, wala ang problema. Pero yung mga katulad namin na lumaki sa hirap, may problema. Diba? Bakit? Kasi nakadanas kaming lumipas yung maghapon, wala kaming pagkain. Nakadanas kami yan. No? Nakadanas kami, kinakailangan na magpa-enroll, hindi makapagpa-enroll. Bakit? Hindi kami kagaya ng mayayaman. Pero pinagpapasalamat ko sa Panginoon yon, dahil kung hindi kami mahirap, ay tiyak, mayaman kami. Pero dahil nga mahirap kami, naranasan namin paano mag-provide ang Panginoon. Okay? Pangalawa, gusto ko makita natin lahat, yung pagsubok na yan, hindi yan namimili ng tao. Tatandaan natin, hindi namimili ng tao ang pagsubok. Tingnan mo yung katabi mo, kung mukhang may pagsubok. Ay, amen. Ano? Mukha pong may pagsubok yung katabi mo? Opo. Kung pagtingin pa lang, sinusubok ka na. Pagka magduduyan. Ano? Yung mga katabi? Ha? O Kaloy, nung makita mo yung katabi mo, anong pagkaramdam mo? Subok na. O, di ba? So, totoo may pagsubok at tatandaan natin yan. Pangalawa, sa panahon ng pagsubok, maranasan natin yung katapatan ng Diyos. Yun ang maganda doon. Yun yung maganda doon. Ano sabi ng talatang binasa natin? Sabi doon, tapat ang Diyos na hindi niya ipahintulot na kayo subukin ang higit sa inyong makakaya. Ito yung maganda eh. May pagsubok, pero sa panahon ng pagsubok, madadanasin yung katapatan ng Panginoon. No? Sabihin mo sa katabi mo, tapat ang Diyos. Hindi ka mananatiling ganyan. Bakit ba? Parang meron di ba pagsabi yan? No? Hindi ka mananatiling ganyan. Ha? Ibig sabihin, sa panahon ng iyong mga maranasan, merong madidevelop sa iyong katawan, sa iyong kaisipan, sa iyong damdamin, sa iyong attitude. No? Tuturuan ka ng Panginoong harapin ang katotohanan na meron talagang ganyan pagsubok. At sa panahon naman yan, madadanasan natin ang katapatan ng Panginoon. Ano pa? Pangatlong bagay gusto ko makita natin, sa panahon ng pagsubok, doon natin maranasan yung kalakasan na ibibigay ng Diyos sa atin. Sa panahon ng pagsubok, ano sabi sa dakong huli ng talatang binasa natin? Ano sabi diyan? Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Yun ang maganda. Yun ang maganda. Sa panahon ng pagsubok, bibigyan tayo ng lakas ng Diyos para mapagtagumpayan yung pagsubok na yun. At yun ang isa sa pinakamagandang bagay na gusto makita natin. Ano nga yung tatlo? Totoong may pagsubok. Pangalawa? Ano yung pangalawa? Sa panahon ng pagsubok, madadanasan mo yung katapatan ng Diyos. Ano yung pangatlo? Pangatlo, sa panahon ng pagsubok, bibigyan tayo ng lakas ng Diyos. Yun ang maganda. Ang tanong, bakit niya gagawin yun? Bakit gagawin ng Diyos sa atin yun? Dahil mahal tayo ng Diyos. Ha? Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka niya. Mahal ka niya. Ha?
Baka naman isipin mo, "Oy, salamat, mahal ko din siya." Ha? Gusto makita natin lahat kan mga anak. Mga kabataan pa kayo, mga bata pa kayo, gusto ko makita nyo agad, may Diyos na nagmamahal sa atin. May Diyos na sumasama sa atin. Ano man ang ating kalagayan, may Diyos na hindi tayo pababayaan. Okay na, Panginoon, pagpalain tayo lahat ng Lord. God bless everyone. Parapakan natin ang Panginoon. Kaganda naman. Ilan mo lang kasi Nang magagandang binibini ko. Amen. Lahat tayo nakakaranas ng pagsubok. Inayayahan ko po ang lahat na tumayo. Yun po ay aawit po ulit tayo ng isang awitin para sa ating Panginoon. At inayayahan ko pong lahat na damhin po natin yung kanta. Gawin po natin itong isang panalangin upang mas madama natin yung sinasabi ng kanta. Dapat. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Puri magsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhati ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakilang. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri, pagsambay,
Sadyang kaibuti ng aking Panginoon. Natapat sa habang panahon. Sa kabila ng aking kulang, kaya niya'y patuloy na laan. Tulad ng pagsinag ng Itong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, tapatan niya'y aking pupurihin. Nagila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Bigila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang Tila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Tila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na saringan, Sa bawat tingin ako't may malay naroon. Kaluyan ang pag-asa kung kailangan naroon. Pag-ibig ko ay sa akin noon hanggang ngayon. Dakilaan, ang iyong katapatan, Panginoon, ay tunay na maaasahan, Lord. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, kagaya ng sinasabi sa inyong salita, na kailanman, Lord, ay hindi niyo kami iniwan, at hindi niyo kami pinabayaan, Panginoon. Ngayong umaga, Lord, tunay niyo pong ipanama sa amin, Panginoon, ang kabutihan na ito, Panginoon.
Ano tayo sa paningin ng Diyos? Praise. Amen. Magandang hapon. Yan. Talaga namang nakita natin yung mga mukhang sinauna. Kita natin yung suot ng ating mga tatay noon. Hallelujah. Ano po? Nakakatuwa ang Panginoon sa oras na ito, talagang napakabuti ng Diyos. Amen ba tayo doon? Amen. Amen. Sino yung nakapagpuri ng maayos dito? Simula nang nag-start yung program. Taas nga ang kamay. Yan. Nakakatuwa ang Diyos talaga. Amen ba tayo doon? Amen. Yan. So, sa oras na ito, syempre, kita niyo yung mga itsura natin, ano? Talagang akala mo, mga sinaunang tao tayo. So, ano kaya yung pagtingin naman sa atin ng Diyos? Sino naman kaya tayo? Ano? Sino kaya tayo sa paningin ng Diyos? Nakikita ba? Yan. Salamat sa Panginoon. Yan. So, mga kapatid, syempre, ito, short lang to. Short na mensahe. 5 minutes. Pagkasahin natin. Amen? Amen. 5 minutes. Hallelujah. Kamustahin nyo muna yung inyong mga katabi. Sabihin nyo, i-welcome nyo muna. I-welcome nyo. I-welcome. Yan. Welcome. Yan. Yung mga i-welcome nyo yung mga kaklase ni Ate Isabel. Yung sino pa ba yung nag-invite? Kaibigan ni... kaklase. Okay, kaklase ni Ate Tricia. I-welcome back natin itong dalawang pogi dito sa gilid. Welcome back. Nakakatuwa ang Panginoon, Ay, i-welcome din natin yung Jen? Si Jenny Annie? Jenny, honey. Oh, Lilim. yan nga yun, kamukha. Double ganger. Double ganger. Yan. So, sino nga ba tayo? Balik na tayo dun sa ating Medyo binuhay ko lang kayo ng konti. Awan ko lang kami nabuhay. Diba? So, sino nga ba tayo sa paningin ng Diyos? Ayon sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, kung papansinin natin yung ating sarili, simula na nakaraang taon, 2022, siyempre, panibagong taon na ngayon. Kumbaga, nandiyan na yung paggawa natin ng New Year's resolution. Diba? Nandiyan na naman yung pagpasok natin, sulatan na naman sa papel yan. Ano yung mga babaguhin natin? Diba? Kung sinabi dito, sa aklat ng Roma, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa paningin ng Diyos, isa tayong makasalanan. Sabi mo nga sa katabi mo, makasalanan ka pala. Hallelujah. Yan. Makasalanan ka pala. Yan. So yun yung pagtingin sa atin ng Diyos. Pero syempre, dahil nga sa kabutihan, yan. Ngayon, tingnan naman natin. Unang-una, yung pagtingin sa atin ng Diyos, isa tayong makasalanan. Syempre, tayo naman talaga bilang tao, makasalanan tayo doon. Inamin ba natin yun? Amen! Makasalanan tayo. Masama magsinungaling. Amen? Amen! Masama magsinungaling. Kaya tayo ay makasalanan. Sumangayon. Ayan, sige. So, ngayon tingnan natin, sino tayo sa puso ni Jesus? Sino nakakilala dito kay Jesus? Taas nga ang kamay. Sino nakakilala dito kay Jesus? Sino yung nagmamahal dito kay Jesus? Taas ang kamay. Yan, napakadami. Salamat sa Panginoon. Parang yung iba may hindi tumaas. Ano ba yun? Ayaw kay Jesus.
Ha? Okay lang yan, bunga ng tanghali yan. Pag may kaya yan, pinagpawisan mo yan. Ano ka ba naman? Pag may papawisan natin, huwag natin ikakaya. So, sino tayo sa puso ni Jesus? So, sabi, sa aklat ng John 3:16, Sapagkat gayon na Sapagkat gayon na lamang. lamang. O, sabay-sabay natin basahin. Kita niyo ba? Oo, laki ko dito. Okay. Sabay natin basahin. Ano? Sorry, naharang ko na kayo. Yan, sabay. Okay, 1, 2, 3, basa. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Ano? So, ang sabi kanina, sino tayo sa puso ni Jesus? Ano? Mahal tayo ng Diyos, lagi natin tatandaan yun. Ano? Kahit ano bang pagsubok yung dumaan sa ating buhay, mahal tayo ni Jesus. Kaya nga sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Meaning tayo yun. Sangkatauhan. Ano? Paggrupo ng mga hayop. Ano tawag doon? Sangkahayupan? Hindi, sangkatauhan. Tayo yun ha. Tandaan natin yun. Huwag tayo doon sa isang grupo. Okay, sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ano? Sino ba yung kaisa-isang anak ng Diyos? Si Yan, Jesus. praise God. Sino? Yung mahina ba? Sino? Si Jesus! Yan. Talaga namang maganda yung paulit-ulit para naroon ka sa isipan. Upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Kung hindi, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay ng Diyos si Jesus dahil sa pag-ibig niya sa atin. Ano? Ngayon, sabihin niyo naman sa katabi niyo, ano? Mahal ka ni Jesus. Mahal ka ni Jesus. Baka naman sabihin niyo, mahal kita ha. Walang magsasabi nun. Sabihin niyo nga, mahal ka ni Jesus. Mahal ka ni Jesus. Yan. Gusto ko naman laging ipaalala sa inyo. Ano? Noong una, ang pagtingin sa atin ng Diyos, tayo makasalanan. Pero dahil nga sa pag-ibig naman ng Diyos, dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, huwag niyo kakalimutan yan. Dahil sa mahal na mahal tayo ng Diyos, ibinigay ng Diyos si Jesus Christ. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Amen ba tayo doon? Amen. Yan. So, ano pa tayo? Sino tayo sa puso ni Jesus? Sabi, ayon sa Genesis chapter 1, verse 26 to 27. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likayin natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa ipapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mahilap, malaki o maliliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at babae. Di ba? Kung papansinin natin, napaka-espesyal ng pagkakalalang sa atin ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Isipin mo, tingnan mo yung inyong mga katabi. Makikita mo ba dyan yung larawan? Larawan ng Diyos sa katabi mo? Parang yung iba natatawa, mukhang hindi yata. Mukhang doon, tokso yata. Hindi. So napaka-special ng pagkalalang sa atin ng Diyos. Dahil syempre, unang-una, nilalang tayo ng Diyos dahil sa kanyang larawan. Pangalawa, binigyan pa tayo ng Diyos ng tungkulin. Ano yung pinamahala ng Diyos sa mga tao? Karapat. Sila yung mamahala sa mga isda, tayo yung mamahala sa mga ibon, tayo mamahala sa lahat ng hayop, maamo o mahilap. Yung iba nga dito, grabe yung pagmamahal sa hayop. Kung garotihin, wagas. Nakakita ng pusa, iniit niya sa bintana. Pero sabi dito Parang ako lang yun. tayo yung mamamahala sa mga hayop na katiwala sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, mahalin din natin yun. Kung paano tayo minahal ng Diyos,
iparamdam din natin sa mga alaga natin. Pwede ba yun? Pwede. Amen. Di ba? Pwede. So, dinala nga ng Diyos ang tao ay sa kanyang larawan, sila ay kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Ano? Nilikha tayo ayon sa kanyang larawan. Ito ba? Ang sabi dito, sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, kanyang ulit kayo. Basahin, sabay-sabay ulit tayo. Ay, John 3:16 pa pala to. Sorry na. Yan. Okay? Sabay-sabay nating basahin. Doon sa mga alam magbasa. Okay, 1, 2, 3, basa. Sapagkat sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng panloob ng Diyos at hindi sa inyong sarili. Yan. Sinabi dyan na hindi tayo karapat-dapat sa paningin niya. Pero, siya yung gumawa para tayo ay maligtas. Di ba sabi nga dito, hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. Di ba? Kung papansinin natin, mga kapatid, gumawa man tayo ng gumawa ng mabuti, kung yun yung pamantayan ng Diyos, magkakaroon tayo ng pagmamalaki sa ating sarili. Na ginawa ko, kaya ako gumagawa ng mabuti para ako maligtas. Nung bata ako, tanda ko yan, gagawa ako ng mabuti lagi. Sunod ako sa magulang ko. Sunod ako sa magulang ko. Kasi akala ko, yun yung way para maligtas ako. Yung gumawa ka ng mabuti, hala, sige, tumulong ka sa iba. Halos na itawid ko na kayo matanda sa kalsada eh. Sa sobrang magawa ka ng mabuti. Pero, hindi pala yun. Hindi yun yung pamantayan. Kasi, sabi dito, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. Ito naman yung nakakatuwa. Kaya nga, di ba sabi dito, hindi sa pamagitan natin. Sa pamagitan ng Diyos, kaya tayo ay naligtas. Ito ba? Yan. Ngayon, punta naman tayo dito sa Aklat ng Gawa 4:12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kung nung una, papapansinin natin na sa pamamagitan lamang ng Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, dahil sa kanyang biyaya, tayo binigyan niya ng buhay na walang hanggan ng kaligtasan. Ngayon dito, makikita naman natin na sa pamamagitan lamang ni Jesus, sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Yesus, sa kanya lamang natin matatagpuan yung kaligtasan. Kasi wala namang ibang pangalan dito sa daigdig ang ibinigay ng Diyos para sa ikaliligtas natin. Sinabi ba na mahalin mo ang iyong pastor para maligtas ka? Wala. Sinabi ba na mahalin mo si Nato para maligtas ka? Wala, di ba? Sinabi ba na mahalin mo si Kibuloy para maligtas ka? Wala. Di ba? Pumasok ka sa aming iglesia para maligtas ka? Wala naman, di ba? Di ba? Dito magsasabi na sa pamamagitan niya maliligtas yung isang tao. Kung yung iba siguro sinasabi, sumama ka sa amin para maligtas ka. Baka iba yung langit na pagdadalan sa'yo nun. May sariling langit yun. Mali yun. So, ayon dito, sabi nga dito, sa salita ng Diyos, sa kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. It means, kay Jesus lamang natin matatagpuan ang kaligtasan. Amen? Amen. Yan. So, kung ating papansinin, nakita natin, lahat tayo ay makasalanan. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, paalala mo ulit. Makasalanan tayo. Lahat tayo ay makasalanan.
Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Sabihin niyo ulit sa mga katabi niyo. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi natin kayang iligtas. Hindi natin Pero hindi yung kayang pinakamagandang iligtas ang mensahe. ating sarili. Ano? Pero dahil mahal tayo ng Diyos at sa biyaya niya, tayo ay naligtas. Ano? So sabi nga dun sa John 3:17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas tayo sa pamamagitan niya. Ano? Dahil nga sa pag-ibig ng Diyos, kaya niya binigay sa Jesus. Na si Jesus, ibinigay sa atin para hindi hatulan yung mga masusunod, kundi para iligtas tayo. Diba? Amen ba tayo doon? Amen. Yan. So ngayon, natanong ko kayo mga kapatid. Gusto bang maranasan ng biyaya na pagliligtas ni Jesus Christ sa ating buhay? Gusto ba natin? Amen. So ito yung magiging sagot. Ano? Ito yung magiging way para makastep forward tayo dun sa biyaya ng kaligtasan na binibigay sa atin ng Diyos. Itaas nyo ang kamay dun sa mga nandito. Maging sa mga first timers sa ibang church. Kung sino yung gusto magsuko ng buhay sa oras na ito. So ngayon mga kapatid, iniyaan ko ang bawat isa na tayo tumayo. Suko natin ulit yung sarili natin sa Diyos. Tayo ay pumikit. At mananalangin ako ng isang panalangin na pagsusuko ng buhay. Inaanyayaan ko kayo na sumabay at makiisa doon sa panalangin aking gagawin. Ako muna yung mananalangin. Pikit tayo, pikit. Pikit tayo. Hallelujah, Lord God, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga kabataang ito. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon. Na itong pagkakataong ito, Panginoon, ay nangyari ng hindi isang aksidente, Panginoon. May purpose, Panginoon, lahat ng bagay na nangyayari dito sa lupa. Salamat, Panginoon, sa buhay nila. At nakapakinig sila ng salita mo. Nakasama namin sila sa activity mo pang ngayon, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ginamit mo itong activity ito. Itong YouTube na ito. Para mag-recommit kami ng aming mga buhay sa iyo. Oo, sinasabi natin noon, mga kapatid, na pag tinatanong tayo, pag inakit tayo sa church, sumama ka. Mag-church tayo. Pero ang sagot natin, hindi na muna. Hindi naman ako nakakalimot magdasal eh. Pero ngayon mga kapatid, sabayan niyo ako dun sa panalangin. Kapag i-recommit ng ating mga sarili sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoong Yesus, maraming salamat po Maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay magsusuko ng buhay sa iyo, Panginoon. magsusuko ng buhay sa iyo. Salamat po. Seventh na ito, Panginoon. Dahil nagkaroon ng ganitong pagkakataon na makalapit kami sa iyo. Malapit kami sa iyo. Lord God, inaamin ko po Naamin ko po na ako po'y makasalanan. na ako po'y makasalanan. Ako po'y marumi sa inyong harapan. Ako po'y marumi sa inyong harapan. Pero Lord God, salamat po Salamat sa pag-ibig sa pag-ibig na ibinigay mo sa amin. na ibinigay mo sa amin. Na ibinigay mo si Jesus Na ibinigay mo sa Jesus para sa bawat isa. para sa bawat Hindi isa. upang hatulan kami, Hindi upang hatulan kami, kundi upang iligtas kami. kundi
kundi upang iligtas kami. Lord, Lord, sa oras pong ito, sa oras pong ito, isinusuko ko po ang aking sarili, sinusuko ko po ang aking sarili, ang aking buhay ang aking buhay sa iyo, Panginoon. sa iyo, Panginoon. Lord God, tinatanggap po kita Natanggap po kita bilang Diyos na aking sasambahin bilang Diyos na aking sasambahin habang ako'y nabubuhay. habang ako'y nabubuhay. Bilang Diyos na aking susundin Bilang Diyos na aking susundin habang ako'y nabubuhay. habang ako'y nabubuhay. Bilang Diyos na aking pupurihin Bilang Diyos na aking pupurihin habang ako'y nabubuhay. habang ako'y nabubuhay. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa simula pong ito Sa simula pong ito at sa araw na ito, Panginoon. at sa araw na ito, Panginoon, Kayo na po kayo na po ang umawak sa akin. ang umawak sa amin. Kayo na po ang manguna sa aking buhay, Panginoon. Kayo na po ang manguna sa aking buhay. Tinatanggap po kita ng buong buo. Tinatanggap po kita ng buong buo. At kayo po At kayo po ang umakay sa akin ang umakay sa akin sa plano mong landas para sa akin. sa plano mong landas para sa akin. Maraming salamat. Maraming salamat. At ito po ang aming panalangin Ito po ang aming panalangin na maingat po namin ibinabalik na mainyo po namin ibinabalik sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. And amen. Ang pangalan. Wagas mong pagsinta habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang muli dapat magugulan ng oras at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat
Kagaya ng sinabi, Panginoon, sa inyong salita. Sinabi ng Speaker, Panginoon, na ang deserve namin, Panginoon, ay kamatayan na ang tingin sa amin noon, Panginoon, ay makasalanan, hindi karapat-dapat kaming lahat sa inyong paningin. Ngunit sa pamamagitan, Lord, ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, binigyan niyo kami ng pag-asa, Panginoon, na kami ay hindi na isinumpa, kami ay nakalaya na, Panginoon, sa mga parusa ng kasalanan, sa kamatayan, Panginoon, at binigyan niyo kami, Panginoon, ng kaligtasan at buhay sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. At walang katulad, Panginoon, ang inyong pangalan. Walang sino mang pangalan dito sa lupa, kundi ang pangalan niyo lamang, Lord, na tunay na daan patungo sa kaligtasan. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Muli, Lord, maraming salamat sa pagpapaalala sa patuloy namin, sa muli namin pag-recommit, Panginoon, ng aming buhay sa inyo. Ay po patuloy na sumama sa amin sa lahat ng aming gagawin. Magsimula ngayon hanggang sa mga darating na araw ng aming buhay. Maraming salamat po. Ito po ay panalangin sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo po ay dadako na sa ating giving. Ayan. So, bago po ako magbasa ng isang talata na galing sa Biblia, may gusto lang po akong itanong. Mahilig kasi ako magtanong. Ayan. Sino dito ang palagi naghihintay? Wala? Sino palagi naghihintay? Nakita ko na. Sino naman yung gustong maghintay dahil may inihintay? Nakita ko na din. Amen? Pero sino naman sa atin yung gustong maghintay kahit wala namang hinihintay? Ay, parang sanay na ata kayo, ano? Oo. So, I want to share the Ayaw story na. of a farmer. Ayan. So, isa itong story ng farmer sa kung saan siya ay handa na siya para mag-ani. Ayan, para mag-ani ng kanyang mga itinanim. Ready na siya kung saan dala niya lahat ng mga pangailangan para mag-ani. Pumunta siya doon sa bukirin niya. Tapos, naghintay siya, pero walang nangyari, wala siyang naani. Kinabukasan, bumalik ulit siya, nagantay ulit siya, pero wala ulit nangyari. Sa mga sumunod na araw, at sa mga sumunod pang buwan, nag-antay siya, pero wala pa rin nangyari. Yung pala, nag-aantay siya sa wala. Kasi hindi naman pala siya naglagay ng buto dun sa tinanim niya. Pero nag-aantay siya, di ba? Minsan sa buhay natin, nag-aantay tayo palagi, pero wala naman tayong itinanim, hindi ba? Ayan. So, sabi sa Galatians 6:7, sabi po dito, ayan. Sabi po doon, you will always harvest what you plant. Ayan. You will always harvest what you plant. So, ano bang ibig sabihin nun? Kailangan pala meron tayong itanim bago tayo mag-harvest. Hindi palaging mag-aantay lang tayo, wala naman tayong inaantay. Hindi palaging mag-aantay tayo na may aanihin tayo, wala nga tayong itanim. Paano mag-grow yan, hindi ba? So, let this be a reminder for us na we should plant for us to harvest something. So, meron pong mga sobre, ayan, meron pong nag-uuli, ayan. So, maaari po kayong kumuha, ayan. Ayan. Yung pong mga nakapaglagay na nung itatanim nila dun sa envelope, pwede po natin ilagay dito sa unahan. Ayan. Meron dito Magic, po nasa, pwede natin ilusot dito. Ayan, dito po yung ilalagay. Ay,
Ay, joke lang pala. Meron palang box na yun na pinipare. Ayan, pwede na po tayong magbigay ng ating magtanim. Ayan, sabi nga dun sa verse. Ibig mo ako sa aking karunungan. Pinili mo ako na di sa tribes. O Diyos ng katarungan. Ayan. So, tapos na po makapagbigay ang lahat. Kahina po ng music eh. So, inaanyayahan ko pong lahat na tumayo para po mag-pray. Ayan. Sige po, tayo po ay tumungo at atin pong itaas ang ating mga kamay dun sa ating naliko. Yes, Lord Jesus, salamat Panginoon na patuloy mo kami tinuturuan, Lord, na kailangan muna namin magtanim, Panginoon, para may ma-harvest kami, Panginoon. At Lord, salamat Panginoon sa bawat kabataan na naririto, Panginoon. Salamat sa buhay nila, Lord, naniniwala kami, Panginoon, na sa pag-alis nila, Panginoon, Lord God, ng church na ito, ay nandun na, Panginoon, yung pagpapala mo, Panginoon, Lord God. At hindi kami uuwi, Panginoon, nang wala kaming mapapala, Panginoon, sapagkat, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang bahala, Panginoon, na magpapala sa bawat isa, Lord. Yes. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Lord Jesus, at patuloy kayong magpatubay sa bawat isa, Lord. Salamat po Yes, sa pangalan ng Lord. Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Gandang hapon! Ay, mga nakatulog na. Naantok na Magandang ako eh. hapon po sa ating lahat. Magandang hapon. Ayan. Sa mga hindi po ba nakakilala sa akin, ako po si Kuya Nato. At meron lang po akong isang last message para sa ating lahat po. Kasi para sa akin po yung pinakang tip no pa-flash nga po ulit sa screen no yung sa invitation. Praise. Ayan. Ito medyo ingat lang pa. Inibig Ayan. mo ako. So, nasa na po yung sa invitation, Yan, so, ako nga po ulit si Kuya Nato, meron po akong konting message para sa atin, At, bawat ko po isang salita mula sa Psalms, chapter 51, verse 12, Ito po, babasahin ko po, sabi po dito ay, Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Ang pinakang team po ng ating retrograph, yung balik tanaw, sa ating ngayong Christmas party para tingnan, para magbalik tanaw tayo sa ating nakaraan. Sino dito ang mga nakaranas na nung sila yung mga bata pa, nagtatumbling sa dayami? Siyempre! Sino kaya dito? Hindi ako Ayan, napakarami. Di ba ng mga bata tayo, Nadanas ang ko yan. saya-saya pa, ang liga-ligaya pa. Hindi ba katulad ngayon na ang mga kabataan, ibabad na babad na sa cellphone, Yes. maghapon, babad na babad sa internet, nung worship explosion, meron ako isang experience na hindi ko malilimutan. At talagang nagbaon ako ng isang aral para sa akin, Kasi nakita namin yung realidad ng mga nangyayari ngayon. Kasi noon nga daw, bakit ang mga tao ngayon ay iba na sa mga tao noon. Kasi noon, ang kasiyahan ng mga tao, mga kabataan, nalala ko ng bata ako, kasiyahan ko, Simple umattend ng lang. Bible study. Yan, sino ba Yes. dito nakaranas noon na nag-attend dito Yes. sa bahay na to ng Bible study? Wala na yung mga kabatch ko noon eh. Talagang sila ngayon ay meron ng mga kanya-kanyang pamilya. At noon, sabi nga nila, ngayon mahirap ng
na magparami ng mga kabataan sa church. Mahirap na magparami ng mga tutugtog, ng mga kakanta. Bakit? Kasi yung talent nila, natatabi nila kasi nai-enjoy nila yung buhay nila sa bahay. Kasi noon, ang pinaka-exciting na lugar ay church. Sino agree doon? Ako, agree ako. Dati, ang pinaka-exciting na lugar ay church. Ngayon, ang pinaka-exciting na lugar para sa atin ay bahay. Pinaka-exciting ay parang Saturday. Ang layo-layo na natin sa dati nating nakasanayan. Kaya naging team namin Saturday sa and Retro. Sunday. Parang dito, iniimbitahan tayo ulit na i-enjoy natin yung buhay natin dito sa church at hindi lamang sa bahay. Kasi sabi nga ni Kuya Rabi, bakit daw ang mga tao ngayon ay ang hirap na mag-train? Sabi, madaling matuto mag-gitara, madaling matuto kumanta kasi lahat yan online na makikita mo na sa online. Ang kaso, bakit ayaw nila pumunta sa church? Kasi ang unang tanong sa kanilang isipan, anong mabe-benefit ko dyan? Anong magigain ko dyan kapag pumunta ako sa church? Ganon ang kaisipan natin kadalasan mga tao, di ba? Na imbis tayo minsan ay mag-basketball, mas pinipili natin mag-ML. Imbis na i-involve natin yung ating sarili sa exercise, ay nagpupuyat tayo sa gabi at pinapagod natin yung ating mga sarili, ating mga mata sa cellphone. Yun yung sinasabi nating retroback. Na noon ang saya-saya, hindi lang cellphone ang laruan noon. Ngayon, ang bata hindi masaya kapag walang cellphone, pero noon ang bata, bigyan mo lang ng tansa, ng tau-tauhan. Kayo na. Akitin mo lang, tara, maliligo tayo sa irrigation. Masaya na sila. Napapagalitan pa nga yun. Mga napapagalitan pa. Yun po yung pinakang team ng retroback. Pero syempre, i-connect natin sa word of God, hindi lang syempre yung mga nakaraan natin. Kasi meron po akong gagamitin ditong isang example na isa siyang servant dati. Isa siyang servant na talagang kumbaga siya yung pinaka-perfect example na pagiging Christian. Sino po dito nakakakilala kay David? Taas ang kamay. Ayan. Amen. Kilala natin si David, di ba? Siya yung tumalo kay Goliath. Kung titingnan natin yung history ni David, kung titingnan natin yung kanyang history, siya ay isang shepherd, naging isa siyang shepherd. Naging siyang armor bearer ni King Saul. Naging tagadala siya ng cheese bread sa kanyang mga kapatid. Kasi tinapay at keso kaya cheese bread. Tapos, naging siyang brave warrior, na hindi lang niya tinaro si Goliath, nagtuloy-tuloy po yung kanilang mga laban at lagi silang nananalo. Yun po. At sa mga panahon na nakita natin yun kung gaano ka-humble si David. Kasi nagpapasailalim siya kay King Saul. Bagamat si King Saul ay hindi na pwedeng consider na hari yun Kasi nga, wala na sa kanya yung kingship. Kasi nga, yung kay Samuel na napunit yung laylay na kanyang damit. Doon na nawala yung kanyang pagkahari. Pero siya pa rin yung nakaupo as hari. At dahil doon, inanoint na si David as hari. Pero sa kanya, kahit anointed siya, na siya ay dapat ay hari, dapat ako ganito, dapat ako namumuno. Hindi niya inisip yun. Hindi ba lumaki yung kanyang ulo dahil anointed siya as hari. Bagkus siya ay nagpakumbaba, hinintay niya yung kanyang oras. Kasi iba sa atin, may talent na hindi lang talaga makapaghintay. Meron na talagang, may skill na hindi lang talaga makapaghintay. Parang binabypass natin yung mga nakakataas sa atin minsan. Ganun tayo minsan. Pero si David hindi ganun. Kahit si King Saul ay pinagtatangkaan siyang patayin, hindi niya inisip na gumante kasi ang iniisip niya si Lord na ang bahala sa kanya. Sana ganun din tayo. Pero, all the great example, tingin man natin kay David ay perfect being, pero wala talagang perfect na tao. Kasi dumating si David sa point na siya ay nagkamali, siya ay nagkasala. Nagkasala siya sa kasong adultery. Kung mayroon man kaso na noon na adultery, nagkasala siya noon. Nung siya ay isang hari, yung mga Israelites gugegera, pero siya hindi siya kasama. Pero dapat ang hari laging kasama sa gera, di ba? Kasi siya yung sinasamahan ni Lord, siya yung pinapatnubahan ni Lord. Pero isang gerang hindi siya sumama. Ginawa niya, sumilip siya sa kanyang terrace, kasi may mansion sila. Sumilip sa kanyang terrace, may nakita siya isang babae naliligo. Halimbawa kayo, may nakita ko isang babae na naliligo, anong gagawin niyo? Pipikit. Ayan, mga lalaki, umami na kayo. Bibigyan ng kumot, ayan. So, yung babae na yun na nagtitake a bath, ay bigyan natin ng pangalang si Bathsheba. Ayan. Asawa siya ni Uriah, na kanyang kaibigan. At
nakita niya si Bathsheba na siyempre naliligo, nakita niya, pinagkasaan niya yun, at doon pala pumasok na siya sa kasalanang adultery. At siyempre may sa kanila, may nangyari sa kanila. Pero sa kanya, parang inisip niya, parang mali yun. Parang sa kanya ay, nag-isip siya ng paraan, paano magiging tama yung relasyon namin ni Bathsheba, paano magiging tama. Ang ginawa niya, yung kasalanan niya, dinagdagan niya pa ng isa pang kasalanan. Yeah. Si Uriah na kanyang kaibigan ay pinadala niya sa gera kung saan si Uriah nandun sa frontline, yung madali bang mamatay. Sino gusto ganun? Yung pag naging sundalo, dun sa frontline, yung madali mamatay. Hirap mo maging ganun, parang pain ka na lang sa bala nun. Pero yung kanyang kaibigan ay pinadala niya at nasa unahan pa siya mismo. At dun sa pagkakataong yan, nagkasala ulit si David ng murder. Pinatay niya si Uriah kasi pinagbalakan niya, pinlano niya para mamatay si Uriah, para sa tingin niya maging tama yung kanyang ginagawa. Pero alam ni Lord yung nangyari. At syempre, si Lord hindi naman niya hayaan na ikaw servant ka na. Hindi ka naman niya hayaan na magpatuloy ka sa kasalanan Gagawa si Lord ng paraan para tayo i-restore, para tayo ay ibalik sa dati nating kalagayan. At doon natin nakita na ipinadala ng Panginoong Hesus si Propeta Nathan, Propeta Nathan, at kinausap niya si David. At doon sa na-realize si David yung kanyang pagkakamali. At dito niya nga naisulat yung kanta, yung sa Psalms 51, verse 1 to 19. Ayan. So dito sinabi niya, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Ito yung pinakang kadalasang problema ng mga Kristiyano. Kasi minsan, hindi na natin na-enjoy yung salvation, hindi na natin na-enjoy na, Christian tayo. Parang punong-puno na tayo ng mga duties. Para si David, punong-puno siya ng mga duties kasi hari siya. Na-overwhelmed siya nawala na yung joy ng kanya, ng pagliligtas ni Lord. Nawala na yung joy ng kanyang pagiging, dati, talagang nag-enjoy pa si David na sumama sa mga labanan, pero ng mga panahon yun ay parang nawala. Kaya humiling siya kay Lord na restore muli yung joy, yung kasiyahan, yung kagalakan sa kanyang puso habang siya ay naglilingkod, habang siya ay naglilingkod sa kanya. At doon po ay ibinalik ni Lord yung kasiyahan sa kanya. Bagamat naging consequence sa kanya, yung anak nila ni Bathsheba ay namatay, pero binigyan pa rin siya ng isang anak na hihigit pa doon sa namunang anak. Ang pangalan ay si King Solomon. Yun. So, po sa ating lahat, na tayo hindi hahayaan ni Lord na ito'y aral para sa ating mga Christian, nakakalungkot nga lang kasi wala yung iba nating mga in-invite na talagang mga dati namin nakakasama dito. Na tayo, minsan darating talaga tayo sa ating buhay na magkakagawa tayo ng pagkakamali, makakagawa tayo ng mga hindi tama. Pero ang solusyon sa mali ay hindi paggawa ng mali. Ang solusyon sa kasalanan ay hindi paggawa ng isa pa ulit kasalanan. Ang solusyon sa kasalanan ay paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Kasi kung iaasa lang natin sa ating sarili, hindi natin maitatama ang ating sarili. Kasi minsan, pinipilit natin magbago, hindi naman tayo nagbabago kasi nga, hindi naman tayo humingi ng tawad sa Panginoon. Hindi naman tayo lumalapit, Lord, ibalik niyo po yung dati naming kasiglahan, ibalik niyo po yung dati naming kasiyahan habang kami naglilingkod. Na tayo noon, kung gaano tayo kasaya, gaano tayo nag-i-enjoy, na walang mga humahadang sa atin, sa ating pag-serve. Maraming nawala. Pero sana maging daan itong fellowship na ito upang marami ding maibalik na kaluluwas sa ating Panginoon. Sige po. Parang naging malungkot yung ng message. Inaanyahan ko yung mga aawit. Kasi aawit po tayo isang awit din ng pagbabalik sa ating Diyos. Sino dito ang nagagalak? Sino dito ang nananabik? Amen. Ready na ba kayo bumalik sa Panginoon? Amen. Hindi dapat tayo palagi. Kasi ang Diyos, sa Diyos lang naman tayo dapat bumalik. Wala naman tayo dapat ibang balikan. Walang tulugan. Kasi yung tao, sasaktan tayo niyan. Kahit balikan natin, sasaktan pa rin tayo ulit. Pero si Lord, balikan natin at balikan. Hindi niya tayo sasaktan. Amen ba tayo doon? Amen. Praise. Inaanyahan po lahat na tumayo.
po sa ating pag-aawitan. Kung nais sumabay po, pwede po natin ipalakpak ang ating mga kamay sa dito. Aba, aba, aba.
nagsiupo, ano? Kung nagsiupo kayo, plak na kayo sa ganito. Yan. So, salamat sa Panginoon. Okay ng Panginoon. Nakakapagod ko na. Hallelujah. Yan. Salamat sa Panginoon. So, actually, ito po yung Christmas party na bigla na ship. Nag-iyon dyan. Nag-iyon dyan, yes. Sa lahat po ng dumalo, salamat sa Panginoon. Bigyan nyo ng time ang gawain ito. Alam namin hindi ito isang palubihan para sa inyo. Pagamat marami sa inyo ay may mga ginagawa, ay kayo nagbigay ng time. Sa mga nag-invite, mga estudyante, nag-invite ng klase, pagay ng Panginoon sa inyong buhay. Pag-pray lang natin yung pamamaraan, paano sila patuloy na mamimit. So, siguro sa mga may kasamang klase ay pakibigay yung kanilang messenger account para sila ay follow up through messenger. No? Salamat sa Panginoon. At yung kagaya yung kaklase ni Ate Tricia, meron ba siyang FB account na yan? Yun, salamat sa Panginoon. So, okay lang ba? Okay lang ba na i-add natin sa friend namin? Okay lang? Yan. So, salamat sa Panginoon. At itong dalawang si Jaimer at saka si Jamer. Jaimer. So, salamat sa Panginoon. Tayo yung pagbigyan. No? Ang laki ng development ng dalawa pagka ito mga binata na ito. Hindi ito mga binata, yung mga bata, no? Hindi na po mga bata. Sarap daw eh. Oh, yan. Salamat sa Panginoon. At saka salamat din. Pinaunakan tayo ni Donaire. Salamat sa Panginoon. Opo. Donaire! Ayun. Nag-meet sila. Meet! Ito na kailangan nila na reso eh. Parang co-accident. Oh, yan. Salamat sa Panginoon. Co-accident. Hindi ba coincident? Ito ay hihingi namin yung inyong suggestion. Gusto niyo bang maulit pa ito? Gusto niyo maulit pa? Gusto mo ba maulit pa? Okay, so mamaya po ay pag-uusapan yan na mga ay pag-uusapan yan kung gaano kadalas gagawin po ito. So ilang buwan bago magkaroon ng fellowship, no? Para magkaroon tayo ng isang mga pagpatuloy na pag-fellowship na. Maaari ngayon ay nangyaysikip, no? Pero expect ninyo na ito ay palawak ng palawak. Okay? Expect niya. Dahil unti-unti ay may ginagawa ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Okay? So, may bang announcement pa? Meron pa? Isa pa daw kanta. Oo, huwag kayo mag-alala. Talaga naka-prepare na sila dyan sa pagkanta. Hindi lang isa, baka isang dosena pa. Yan. Alala lang, medyo yatrasan natin yung bangko dyan. Hindi ka naman gumagalaw. Wala na, pala ko kanina. Ganyan ako. Ganaganon ka kayo video. Ganun ka ba, bebe? Salamat sa Panginoon. So, wait pa tayo sa awit and then after that, so tayo ay mag-pray. Yan. Salamat sa Panginoon. Kasi ngayon po ay, kung naman nagkakamali, ngayon po ay 5 o'clock na. No? So, after this, siguro maaaring magkaroon na short evaluation sa mga leaders, sa music team. Para ma-evaluate natin, paano pa natin ito mapapaganda at may madami pa yung ating mga bisita. Salamat sa ating bisita. Actually, ito ay ano pangalan mo ngayon? Ha? Ano pangalan? Ronel. Salamat sa Panginoon. So, siya po ay kamag-anak namin, taga-Bliss, ano? Siya po ay, apo ni Tio? Apo ni Tio Basio, yan si Ronel. Ang kapilyan mo ay? Yes. Yan, siya po may-ari ng Parents Park. Wow! Oo. Pag-aari po namin yun, no? Yun. Kaya kung makikita niyo siya, huwag niyo naman pumunta na dahil. No? Di ba malimit doon kayo nag-aarnis, ano? Sa, Spendis, yung malapit sa doon. Nakikita mo ba sila doon? Ito, dalawa, ito, yan. Yung kulot? Yung kulot? Sinasabi na eh! Mahal eh! Mahal eh!
ito doon? Madaling araw? Ah. Ah. Okay, nagbabalibol. Okay, sige. Oh, dito na tayo rin sa ano, mag-aawit. Oh, ang ganda ng description sa'yo, mahal ha. Yung kulot ha. Woo! Yes! Dito ka! Walang uwi. Walang uwi. Oh!